Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyong pakinig sa araw na ito. At binabati po natin ang mga kapatiran na nakikinig ngayon. Ito po si Pastor Gilbert Jimenez ng Christ of Glory Christian Fellowship. At sa araw ding ito ay ating pinagpapasalamat at pinagdiriwang inaalala ang isang natatanging kaganapan sa kasaysayan ng sangkatauhan na kailanman ay walang makakagaya ng isang patay na nailibing ay nabuhay na maguli. At ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoon at tagapagligtas. The central message of the preaching of the apostles in the New Testament is not Christ is crucified, but Christ is risen from the dead. Ang aral na ito ang nagpabago sa buong mundo. Ito ang mababasa nating ibinibida ng mga apostol na ating mababasa sa buong bagong tipan. Kung ating titignan ang ating teksto ngayong umaga na makikita sa unang Korinto chapter 15 verses 14 hanggang 15. Ang sabi dito ni Pablo, "At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos sapagkat pinapatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo." Sa Ingles, "And if Christ has not been raised, our preaching is useless and so is your faith. More than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that He raised Christ from the dead." Batay sa mga sinabing ito ni Pablo, may hamon ang kanyang mga sinasabi. Meron siyang isang importanteng issue o claim na kung saan may mabigat na resulta. Ang resulta na sinasabi niya ay walang kabuluhan ang kanilang pangangaral, walang kabuluhan ang ating pananampalataya, walang kabuluhan ang kanilang pagpapatotoo. In short, walang saysay lahat ng ito. Pwedeng mabaliwala ang lahat ng ito. Yung pagod sa kanilang paghayo, yung pagtitiwala ng mga tao para sa kanilang kaluluwa sa kabilang buhay, yung kredibilidad nila bilang mga saksi. Pwedeng lahat yon maging walang kwenta o pwedeng hindi seryosohin sa isang kondisyon. Kung mapapatunayan na hindi nabuhay muli si Kristo mula sa libingan. Sabi niya, "If Christ has not been raised, our preaching is useless, your faith is useless, we are false witnesses." Nakasalalay ang lahat ng ating pinanghahawakang paniniwala, doktrina, pag-asa sa nag-iisang issue na ito. Ang issue kung tunay nga bang nabuhay si Kristo mula sa mga patay. Ganoon kahalaga ang topic na ito. Kaya kung meron mang isang nagnanais na sirain ang Kristyanismo o tibagin ang paniniwalang Kristiyano, ang aatakihin ay hindi lamang yung mga relihiyon o yung nakikitang denominasyon, pastor, Biblia o yung mga aral tungkol sa Trinity, impyerno at iba pa. Isang bagay lang ang dapat gawin. Ang lahat ng ito ay guguho na. Pabulaanan na hindi muling nabuhay si Jesucristo. Maaring tayo ay naniniwala na nabuhay muli si Kristo dahil ito yung naipasa sa atin o ito yung nakalakihan na natin, pero magandang subukan at suriin kung yung tunay nga bang dahilan kung bakit ito pinaninindigan natin ay talagang napag-isipan kong mabuti, naaral kong mabuti, at masasabi nating hindi bulag ang pananampalatayang pinanghahawakan natin. Paano natin mapapatunayan na tunay na muling nabuhay si Jesucristo? Ang unang problema kasi nating meron dito ay matagal na panahon na itong nangyari. Ikalawa, wala na tayong pwedeng makausap ng mga buhay na saksi. Ikatlo, wala tayong forensic evidence. At kung gagamitin ang resurrection, wala tayong mga DNA, fingerprints, hair sample at iba pa. Ang tanging meron lamang tayo ay yung mga tinatawag nating circumstantial evidence o yung mga patotoo. Only convincing circumstantial evidence na ating mababasa sa Biblia. Ang Biblia ay hindi lamang isang spiritual book. Ito rin ay isang reliable historical book na kinikilala kahit ng mga hindi Kristiyano. Ang ganitong klaseng pag-iimbestiga sa mga kasong matagal na ay tinatawag na cold cases. Cold cases refer to the crimes that have gone unsolved for years and that have no active leads that investigators can pursue. Isa sa napakagandang resources sa pag-aaral ng ganito ay ang aklat ng Cold Case Christianity na sinulat ni J. Warner Wallace, isang police officer, sikat na cold case homicide detective at isa ring atheist. Noong 35 years old na siya ay nakilala niya ang Panginoon dahil inimbestigahan niya ang claim tungkol sa resurrection ni Jesus Christ. Gamit ang kanyang kasanayan sa propesyon na matagal ng panahon niyang ginagawa, marami sa ating mga pag-aaralan ngayon at ibabahagi ay hinango natin sa kanyang aklat na Cold Case Christianity. Kaya kung ating iimbestigahan ang nangyari kay Jesus noong matagal na panahon na, ano ang mga pinakakatanggap-tanggap na paliwanag tungkol rito? Una nating dapat munang matutunan ay ang pagkakaiba ng salitang possible at reasonable.
Ang pagkakaiba ng posibleng maganap doon sa makatwiran at katanggap-tanggap. Sa pagbibigay ng hatol sa isang hukuman, tinitimbang-timbang, maigi ang mga pangyayari at pinag-aaralan ang mga datos para matiyak na ang ibibigay na hatol ay walang kaduda-duda. Hindi pwede kasing magbaba ng hatol na questionable. Kaya kapag may nahahatulan, binabanggit yung mga kataga na guilty beyond reasonable doubt. No, nahatulan ng walang kaduda-duda. Dahil ang judicial standard ay hindi yung possible, kundi yung reasonable. Kamakailan lamang may naging kontrobersyal na pahayag ang isang mataas na pinuno ng ating kapulisan tungkol sa kamatayan ng isang babae kamakailan lamang. Ang sabi niya ay, "This is a case closed." Malungkot ang mga naging twist ng mga sumunod na araw dahil nang mapakinggan ng mga forensic expert, may ibang anggulo na hindi nakikita. Ibig sabihin, pwedeng ang sinasabi ng pulis ay possibility, pero yun ay kung mapapatunayan at mababak-upan ng ebidensya. Subalit, ang reasonable na paliwanag ay yung tumutugma lamang doon sa mga ebidensyang hawak. Pinapakita lamang natin rito na may scientificong pamamaraan din para marating natin ang isang konklusyon at hindi yung assumption o espekulasyon. Kaya nga, ang una nating dapat alisin ay yung pagdududa. Ini-establish natin ang mga nangyari batay sa nakalap lamang na ebidensya at testimonya. Sa usaping pananampalataya, normal din na tayo ay may mga pagdududa. Limitado rin kasi ang ating mga karunungan, pero ano ang ginagawa natin doon sa mga pagdududang iyon? Ang tawag natin sa approach na ito ay abductive reasoning. Bago tayo makarating sa isang konklusyon, ginagawa nating patas ang isang sitwasyon, iniipon muna natin yung mga datos, inaalis natin yung mga biases, tinitingnan natin objectively ang mga bagay, saka tayo magdodraw out ng conclusion na reasonable at hindi assumption lamang. Halimbawa, meron tayong anak na dumating ng madaling araw. Hindi naman kaagad-agad ay magkakaroon tayo ng konklusyon. Ang gagawin natin ay mag-iipon muna tayo ng mga datos. Una mong titignan na yung kanyang itsura. Baka naman na-aksidente, maayos ba ang kanyang dabit, hindi ba siya duguan, o kaya naman ay maaari nating yakapin sabay aamuyin. Ano ang ating mapapansin? O maaari natin siyang tanungin kung ano ang kanyang eksplanasyon, bakit siya umuwi ng madaling araw. So ang lahat ng ganitong klaseng karunungan ay ginagamit natin para magkaroon ng konklusyon. Ang tawag natin dyan ay abductive reasoning. Ngayon susubukan natin ang ganyang reasoning pagdating sa isang crime scene. Halimbawa, nakakita tayo ng isang bangkay. Ang ating goal ay magkaroon tayo ng reasonable explanation kapag nakakita tayo ng isang bangkay. Ano ang maaring explanation batay lamang doon sa mga ebidensyang ating nakikita? Una, kapag nakakita tayo ng bangkay, ito yung mga posibilidad na mangyayari. Maaring ito ay natural death, ito ba ay isang accidental death, o maaring siya ay nag-suicide, o maaring may pumatay or homicide. So lahat ng ito ay possible. Pero alin kaya rito ang reasonable? Well, sa umpisa ay lahat ito reasonable kasi ang tanging nakikita lang natin ay may taong nakadapa at siya ay wala ng buhay. Wala tayong matatanggal sa apat na ito dahil lahat ng ito ay katanggap-tanggap na paliwanag. Pero paano kung ang ebidensya ay madagdagan? Meron tayong makikitang dugo sa bandang gitna ng kanyang katawan habang siya ay nakadapa. Maaring mabago na ang ating eksplanasyon. Mukhang malabong ito ay hinimatay lamang o inatake sa puso kasi may dugo na sa bandang gitna ng kanyang katawan. So maaari na nating i-cross out yung natural death. So natitira na lamang ay ang tatlo. Pero paano kung madagdagan muli ang ebidensya? May nakita tayong isang kutsilyong nakatusok sa kanyang likuran. So maaari nating i-cross out ang accidental death na hindi ito nahulog, nadapa dahil meron ng dugo at meron pang kutsilyo sa kanyang likuran. Hindi na muna natin aalisin kaagad-agad ang suicide. Malay natin ayaw niyang tusukin ang kanyang sarili sa harapan at gusto niya ay sa likuran. Pero paano kung madagdagan muli ang ating nakikitang ebidensya? Meron siyang multiple stab. So hindi lang isang nakatusok na kutsilyo, kundi marami ng beses nang natusok. So lalakas ngayon ang ating ebidensya na malabong ito ay nag-suicide dahil mahirap nga namang tusukin niya ang kanyang likuran ng ilang beses. At lalo pang titibay ang ating ebidensya kapag may nakita tayong bakas ng dugo mula sa mga paa na naglalakad papalayo sa crime scene. So sa ganitong kaparaanan, mas reasonable, mas katanggap-tanggap at matibay na ang ating conclusion ay hindi natural death, hindi accidental, kundi ito ay isang homicide. May pumatay talaga sa lalaki. So given this scenario, bagamat everything is possible, pero alin lamang ang reasonable? Ang homicide.
This method is called abductive reasoning. Ito yung kaparaanang ginamit ng mga detective pagdating sa crime scene. Ang conclusion ay hango doon sa most reasonable explanation. Na kung ang ating iimbestigahan ay ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Maaring ito ang ating paniniwala, pero gaano tayo kakumbinsido beyond reasonable doubt na mapapanindigan natin na mapanghahawakan na ang istoryang tinanggap natin ay hindi gawa-gawa lamang. Kaya balikan natin ang sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, talatang 14 and 15. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. More than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that He raised Christ from the dead. Ayon sa isang author at expert na si Gary Habermas, meron siyang tinatawag na minimal facts na pwedeng tignan natin bilang ebidensya. Bagamat maaring madagdagan itong apat na ito, pero basically merong common ground na apat na tinatanggap lahat halos, maging ng mga skeptic, maging ng mga conservative, o maging ng critic at iba pang mga historians. Ito yung tinatawag nating common grounds. Merong apat na katotohanan na gagamitin natin. Ang una ay may Jesus na naipako sa krus na namatay at nailibing. So ito ay isang katotohanan ng tinatanggap ng marami. Hindi naman kaagad-agad na ito ay nag-e-explain ng resurrection. Ang sinasabi lang, totoong may namatay, totoong may naipako, totoong may nailibing na Hesukristo. Ikalawa, nabuksan at walang laman ang libingan ni Jesus. So marami namang possibilities ito na kung walang laman ng libingan, pwedeng may nagnakaw at pinakalat lang yung fake news. So pwedeng tanggapin na ganun. Possible pa rin. So itong katotohanang pangalawang ito ay hindi naman kaagad-agad na nagpapatibay na totoong nabuhay si Jesus. Pero ito ay totoo talaga na walang laman ng libingan. Ikatlo, may mga salaysay ang mga alagad na nakita nilang buhay muli si Jesucristo. Again, marami ulit possibilities ito na may isip ang mga ayaw maniwala. Pwedeng sila ay nanaginip, pwedeng guni-guni lang o namalikmata lang sila. This is possible. Pero hindi naman ito agad ine-explain na resurrection kaagad. Ikaapat, so may nagbago sa buhay ng mga alagad matapos nilang makitang buhay muli si Jesus. They were transformed. Maraming mga alagad ang namatay na martir sa paraang dinala nila hanggang kamatayan ng kanilang testimonya. So wala sa mga apat na ito na may direktang claim na napatunayan na nabuhay muli si Jesus. Pero ito yung mga minimal claims na kanilang sinasabi na kanilang pinatotohanan at katanggap-tanggap. So kung ito lamang ang hawak nating circumstantial evidence, paano natin mabibigyang saysay ang mga ito? Kumbaga sa kaso ang ating pagtitibayin ay, totoo nga bang nabuhay si Jesus o ito ay isa lamang fake news? Bagamat meron tayong apat na ebidensya, meron din mga explanation ang marami dyan. So, lahat yan ay ating i-consider. Halimbawa, what if they were wrong? Paano kung nagkamali lang sila? Ikalawa, what if they were lying? Paano kung nagsisinungaling lang sila? Ikatlo, what if they were delusional? Maaring nahihibang lang sila o guni-guni lamang iyon? Pang-apat, what if they were fooled? Paano kung may nanloko sa kanila? Pang-lima, maaring sila ay na-impluensyahan. They were influenced. Pang-anim, they were distorted. Paano kung mali-mali ang kanilang kwento? At yung pang-pito ay, they were telling the truth. Paano kung totoo ang kanilang sinasabi? So lahat ng pitong ito ay possible explanation. At gagamitin natin ang abductive reasoning para tingnan at magkaroon tayo ng conclusion. Unahin natin ang number 1. What if they were wrong? Paano kung nagkamali sila? Ibig sabihin nito, paano kung hindi naman talaga namatay si Kristo? Ito ay kilala sa paniniwala ng mga Muslim na swoon theory, na si Jesus ay hindi raw talaga namatay, kundi parang hinimatay lang. Tunay nga bang namatay si Jesus? Well, tignan natin kung paano inilarawan ng mga apostol ang kamatayan ni Jesus. Sa mata ni Apostol Juan, na kung saan ang kanyang tanging hanap buhay ay pangingisda, inilarawan niya ang kamatayan ni Jesus sa pamamagitan ng ganito. Sa John chapter 19, 32 hanggang 34, naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Sa mata ng isang ordinaryong mangingisda, sinabi lang niya ang kanyang nakita, may dumaloy na dugo at tubig. Maaring kung si Lucas na isang doktor ang nakakita nito at kanyang isinulat, maaring ipaliwanag niya sa medical perspective dahil doktor nga siya. Pero dahil ang sumulat ay isang ordinaryong mangingisda, sinabi lang niya na may dumaloy na dugo at tubig.
Ayon sa medisina, kapag ang isang tao ay namamatay, halimbawa sa isang car accident o kaya heart attack o yung tinamaan ng malakas sa dibdib ng isang combat sport halimbawa, yung huling hininga niya ay nagkakaroon ng shock. Ang tawag doon sa shock na ito ay circulatory shock. Ano ang dahilan ng circulatory shock? Well, may dalawang bagay kung bakit nangyayari ito. Tinatawag nila itong pericardial effusion, galing sa salitang card or cardio, at yung perimeter. Ibig sabihin, yung puso natin ay parang may tissue na bumabalot at sumusuporta doon sa perimeter ng puso. So, during shock, nagkakaroon doon ng paghahalo sa perimeter na iyon ng tubig at dugo na tinatawag na pericardial effusion. Ang ikalawa ng uri naman ng effusion ay yung pleural effusion. Ito naman yung tubig na bumabalot sa baga. Iba yung tubig sa loob mismo ng baga kasi pulmonary edema ang tawag doon. Ang pleural effusion ay may tubig na bumabalot at umiipit sa baga. Kaya para mapalabas ang tubig, ang ginagawa ng mga doktor dyan ay naglalagay ng needle o kaya naman kapag marami ang ilalabas ay nilalagyan niya ng tubo para lumabas ang tubig. Pero dahil ang naglarawan ay isa lamang payak na mangingisda na si Apostol Juan, simple lang ang kanya sinabi na may lumabas na tubig at dugo nung tinusok ang tagiliran ng ating Panginoon. Not in the medical terms, but he is simply stating kung ano yung kanyang nakita. Isa pang makikita nating case ay yung nangyari kay Jose na taga Arimatea. Mababasa ito sa Marcos 15 verses 43 hanggang 46. Ayon sa kwento, dumating itong si Jose na taga Arimatea, respetado to ng mga taga Sanhedrin. Naglakas loob siyang lumapit kay Pilato para hilingin yung bangkay ni Jesus dahil patay na nga. Nagulat pa nga si Pilato kaya ang ginawa niya ay kinumpirma muna niya sa kanyang mga kawal kung tunay nga bang patay ang ating Panginoong Jesucristo. At nung mapatunayang patay nga si Jesucristo, pinayagan niya itong kunin ang bangkay at dalhin sa libingan na kung saan pag-aari ni Jose. Doon sa verse 46 makikita natin si Jose ay bumili pa ng tela, pinuntahan yung krus, ibinaba ang bangkay, ibinalot at pagkatapos ay ibinyahe pa papunta doon sa libingan. Pagkatapos lalagyan pa ito ng pabango, aayusan, saka pa lamang isasara ang libingan. Ang daming mga prosesong nangyari. May mga pagkakataon na ako rin mismo ay nakapunta sa mga morgue sa ospital dahil meron tayong mga kakilala o kapatiran na pumanaw. Malungkot man pero ang mapapansin mo ay may kakaibang bagay kapag ang isang tao ay nagiging bangkay. Una ay ang temperatura. Kaya nga nasasabi ng iba, isa na siyang malamig na bangkay. Nawawala talaga yung init ng katawan ng tao. Kapag hinawakan mo ang kanyang kamay o yung paa, parang galing sa aircon. Ikalawa ay tumitigas ang kanyang katawan. Ang tawag ng iba rito ay rigor mortis. Parang nagkakaroon ng lock position yung kanyang mga buto at yung kanyang mga panga at tumitigas talaga ang kanyang katawan. Ikatlo, ang napapansin natin yung kulay nagbabago dahil ito sa dugo. Ang tawag ng iba rito ay livor mortis. Kung ano yung nasa ilalim, yun ang nagkukulay ube. At kung ano yung nasa ibabaw naman, yun ang nagkukulay maputla. Now, kung talagang hindi naman namatay si Jesus at siya ay hinimatay lamang, hindi kaya ito mapapansin ni Jose sa haba ng prosesong kanyang ginawa? Mula dun sa pagbaba, mula dun sa krus, ibinyahe pa, aayusan pa, eembalsamuhin pa. Hindi ba niya mapapansin na mainit-init pa ito o kaya malambot pa ang katawan nito o kaya ay maayos pa ang kulay nito? Siguradong mapapansin niya kung buhay pa si Jesus, pero dahil totoong patay na nga si Jesus, nangyari ang lahat ng proseso ayon sa kanilang paghahanda ng bangkay. Kaya doon pa lamang sa testimony ni Apostol Juan na may lumabas na tubig at dugo, didagdag pa natin yung malapitang karanasan ni Jose na taga Arimatea mula doon sa pag-aayos ng bangkay at sa matagal na pagbiyahe. Talagang hindi sila maaring magkamali na si Jesus ay hindi lamang hinimatay kundi tunay na namatay si Jesus. Kumbinsido sila talagang patay si Jesus. Kaya kung iniisip ng iba na hindi naman yata talaga namatay si Kristo, well, that is possible but not reasonable. Subalit, hindi pa rin naman talaga ito sapat para mapatunayan talaga na totoo ang resurrection. Pero tignan natin ikalawang option. What if they were lying? Paano kung nagsisinungaling nga lang sila? Ang tawag ng marami dito ay conspiracy theory, na para bang nagtulong-tulong sila na gumawa ng isang kasinungalingan o fake news or kumbaga mang-scam. Para maging matagumpay ang isang sabwatan o yung isang panloloko o conspiracy, ito ang mga sangkap para sa isang matagumpay na panloloko. Number 1, dapat kaunti lamang ang mga makakaalam dahil mas marami, mas madaling mabuking. Pangalawa, dapat maiksing panahon lang ang kailangan dahil habang tumatagal, mas madaling mahalata. Pangatlo, dapat may magaling na komunikasyon.
Ito ay para mas madaling mag-adjust ng kwento. Kasi dapat consistent. Kapag ang kwento ay naiiba-iba, nababawasan yung credibility. Ika-4, dapat malakas ang relasyon. Dapat walang iwanan, dapat walang laglagan, dapat talagang manindigan dun sa kwentong inyong panghahawakan. At panghuli, walang persahan o panggigipit na magaganap. Malaki ang chance na may umamin kapag nasasaktan na o kaya natutorture na. Halimbawa, merong isang grupo ng mga tao na akusado sa isang krimen. Ang gagawin ng mga investigador dyan ay tatanungin isa-isa. Titimbangin ang mga datos na kanilang maaring ibigay. At malaki ang tsansa na isa sa kanila ay pumiyok o kumanta o magbigay ng lead pagdating sa investigasyon. Minsan may mga nangyayaring torture o kaya naman ay puwersa para ang isa ay mapilitang sabihin ng totoo. Kapag mahina ang komunikasyon o kaya mahina ang kanilang relasyon, tiyak meron diyang aamin at ilalaglag ang iba. O kaya naman kapag habang tumatagal ay meron mga iba na makokonsensya at mapipilitan silang sabihin ng katotohanan. Isipin natin ang mga nangyari sa mga alagad. May sabwatan nga ba talagang naganap? Meron nga ba talagang pagsisinungaling? Meron nga ba talaga silang usapan na gumawa ng isang maling kwento? Una, gaano nila katagal dinala ang patotoo nilang ito? Hindi lang isang linggo, hindi lamang buwan, kundi halos umabot ng 60 years ang kwentong ito na kanilang pinanghahawakan. Maganda rin itanong, saan kaya sila napadpad? Sila ba yung magkakasama? Hindi po. Sila ay nagkalayo-layo. Sila ay nagsipagkalat dahil takot din sila dahil hinuhuli at inuusig sila. Bukod doon sa nagkahiwa-hiwalay sila, wala pa silang komunikasyon. Wala pang cellphone, walang tweet, walang social media nung panahon nila. Kaya hindi nila malaman kung ano ang nangyari sa kanilang mga kasamahan. Kaya habang sila ay magkakalayo at walang pag-uusap, kung ito ay isang kasinungalingan lamang, maaring meron taong bumigay at sumuko na lamang na sabihin ng katotohanan. At titignan natin, ano pa ang mga ginawa sa kanila? Pinarusahan sila, inusig sila, and yet wala ni isang nagbago ng kanilang patotoo. Marami sa kanila dinala hanggang kamatayan, pinilit paaminin pero walang napiga, walang laglagan na nangyari. Sinabi lang talaga nila kung ano ang aktual nilang nakita. May mapapala ba sila kung sakali? May kayamanan ba o kapangyarihang nakataya na kanilang makukuha kung paninindigan nila ang kwentong ito? Kung ating titignan ang mga nangyari sa buhay ng mga apostol ayon sa tradisyon, una si Pedro ay pinako ng patiwarik. Ito'y nangyari noong 66 AD. Si Mateo ay pinatay sa pamagitan ng espada sa lugar ng Ethiopia, 60 AD. Si Juan naman ay inilubog sa isang malaking kawa ng kumukulong mantika at pagkatapos ay ipinatapon sa island of Patmos. Ito'y nangyari noong 96 AD. Si Santiago naman, hindi yung apostol kundi yung half-brother ni Jesus Christ na leader din ng iglesia ng Jerusalem ay itinulak ng mga Hudyo mula sa pinakatuktok ng templo sa Jerusalem. At nang siya ay humihingi pa, ay kanilang pinagpapalo siya hanggang sa mamatay. Si Bartolome na tinatawag ding Natanael, isang misyonero sa Asia, ang namatay sa pamamagitan ng hampas ng latigo. Si Andres naman ay pinakaladkad muna at ipinako sa krus doon sa lugar ng Greece. Habang siya kinakaladkad, ang kanya sinabi, matagal ko nang inaasam ang mga masasayang sandali na ito. Ang krus ay pinabanal ni Kristo nung siya'y mapako dito. Nangyari yan noong 74 AD. Si Tomas ay sinaksak ng sibat habang siya'y nangangaral sa India, 52 AD. Si Matias na pumalit kay Judas ay binato hanggang mamatay at pagkatapos ay pinugutan pa ng ulo. Si Pablo ay pinahirapan at pagkatapos ay pinugutan ng ulo ni Emperor Nero noong panahong 67 AD. Ano kaya ang nakatagong motibo para sila magsabwatan at magsinungaling? Ano ang meron bakit hanggang kamatayan pinanindigan nila ang kanilang patotoo? Isa pang makikita natin, wala ni isa sa mga apostol ang namatay ng mayaman at naging matagumpay kung pamantayan ng mundong ito ang pag-uusapan. Namatay silang masaya dahil sa kanilang pag-ibig sa ating Panginoon sa Kristo, dala-dala ang pag-asa, dala-dala ang katotohanan ng kanilang testimonya. Isa pang makikita natin sa kwentong ito, ang mga unang nakaalam sa kwento na nabuhay muli ang ating Panginoon ay ang mga kababaihan. Mababasa natin to sa Matthew 28 verses 8 to 10. Matapos mabuksan ang libingan, matapos matumba yung mga nagbabantay na sundalo at nawala ng malay, sinabihan ng mga babaeng na ito na wala rito si Kristo. Siya ay muling nabuhay. Bakit kaya sa dinami-rami ng pwedeng unang makaalam ay pinahintulutan ng Panginoon na mga kababaihan ang makatanggap ng unang napakagandang balita?
Hindi naman para ito ay mabilis kumalat dahil babae, no? Hindi po. Ito ay may cultural significance. Why? Noon, hindi tinatanggap ang mga testimonya sa hukuman kapag babae ang magsasalita. Hindi sila pwedeng maging testigo. Kaya kung gagawa ka lang ng kasinungalingan na kwento, disadvantage ito sa istorya na gagawin mo. Dahil kung meron ka mang dapat gagawing mga tagapagbalita, dapat yung mga taong maimpluwensya, katulad ni Nicodemus o kaya ni Joseph of Arimathea. Pero dahil babae ang mga naisulat na unang nakaalam, ibig sabihin walang intensyon na doktorin o magpapogi sa kwento itong mga sinasabi ng mga apostol. Kaya sila ay pawang mga eyewitness lamang. Maaring isipin ng iba na conspiracy naman talaga. Okay, possible and yet hindi siya reasonable. Malabong mangyari na gumawa sila ng sabwatan para lamang manloko. Pero again, hindi pa ito sapat para mapatotohanan natin kaagad-agad na totoo ang resurrection. Isa pa sa minimal facts na ating makikita ay may nagbago sa buhay ng mga alagad matapos nilang makitang buhay muli si Kristo. Kung isang kasinungalingan lang ang lahat, pagdating sa kamatayan, madali namang umamin at madali din naman bawiin yon kung sila ay nahihirapan na at sasabihin lang nila na binabawi ko na yung kwento, hindi naman talaga totoong nabuhay si Kristo, kaya joke lamang yon, wag mo na akong patayin. Madaling umamin kung ito ay kasinungalingan lamang. Pero again, dinala nila hanggang kamatayan ang kanilang pinanghahawakang patotoo. Tingnan natin yung pangatlong option. Pero what if they were delusional? Paano nga kung sila ay nananaginip, nahihibang lamang o guni-guni lamang nila na nabuhay si Jesus? Posibleng maisip pa rin ito ng mga ayaw maniwala sa resurrection dahil sinasabi nila na maaring panaginip lang ang lahat ng ito. Halimbawa nga naman kay Mary Magdalene na siya ay nag-iisa lamang. Umiiyak siya, nalulungkot siya dahil gusto niya makita si Jesus and therefore nanaginip di umano siya. Kaya akala niya totoo ang nabuhay si Jesus. Well, sige, possible. Katulad din ng mga eksena, katulad kay Pedro na siya ay madalas mapag-isa. Maaring siya ay nagsisisi, maaring siya ay nalulungkot dahil ipinako ang ating Panginoon, marahil gusto niyang humingi ng tawad at dahil sa kanyang kalungkutan, bigla siya na naginip, biglang nagkaroon ng guni-guni na buhay nga talaga si Kristo. Dahil siya ay nag-iisa, well, i-consider natin it's a possibility. O maaring i-consider din ang case kay Pablo dahil siya ay nag-iisa at pagkatapos ay galit na galit at nandoon yung kanyang debosyon na hanapin talaga itong mga Kristiyano na nagpapakalat ng maling balita dahil sa kanyang tindi ng debosyon. Kakaisip doon sa bangkay ni Kristo ay maaring nanaginip siya di umano at nagkaroon ng hallucination at nakita ni si Kristo. Maaring possible na isipin pa rin ng iba na ito ay gawa-gawa lamang o sila ay nagkakaroon lamang ng panaginip o guni-guni dahil mag-isa sila. Pero what if madagdagan? Katulad ng Emmaus disciples na naglalakad sa kalsada, dalawa silang nakakita sa ating Panginoon. Mahirap mapaliwanag kung sabay silang nananaginip at parehong-pareho ang eksena sa kanilang panaginip na habang nagkikwentuhan sila ay itatanong ng isa, paano ba nalaman yung panaginip ko? Bakit parehong-pareho ang detalye? So, malabo na managinip sila ng sabay at parehong-pareho, hindi siya reasonable. Lalo pa kung babalikan natin yung eksena sa mga kababaihan na pumunta sa libingan. Sila ay tatlo. Mababasa natin yun sa Matthew 28 verses 8 hanggang 10. Lalo na kung yung mga alagad na noong sila'y nasa dagat ay nagpakitang muli si Jesus. Sila ay nasa 5 o 7 na mga apostol na naroon. Muling nagpakita rin si Jesus sa mga apostol na kung saan wala pa si Tomas. So sila ay 10. At nagpakita siyang muli ng kasama na si Tomas. So 11 people na sabay-sabay na nanaginip, naghahalucinate. Mukhang malabong mangyari. Nagpakita pang muli si Jesus at this time doon sa bundok bago siya umakyat sa langit. Is it possible kaya na sabay-sabay nga sila nananaginip ng pareho ding panaginip? How about this? 1 Corinthians chapter 15 verse 6. Pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon, marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. Sinulat ito ni Pablo sa panahong malapit sa pinanghayarihan. Ibig sabihin, hinahamon niya yung mga nagbabasa na pwede kayong magtanong, pwede niyong i-fact check itong aking sinasabi dahil marami pa sa mga nakakita, buhay pa. Ilang tao? 500. Sabay-sabay na nanaginip, sabay-sabay na may guni-guni, malabo. Kaya maganda ang sinabi ni Pedro doon sa 2 Peter chapter 1 verses 16 to 17. For we were not making up clever stories when we told you about the power of our Lord Jesus Christ and His coming again. We have seen His majestic splendor with our own eyes. Sa ibang salin, we did not follow cleverly invented stories when we told you about the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of His majesty.
Kahit ipagpilitan pa ng marami na sabay-sabay silang may guni-guni o panaginip, kahit sabihin na natin ito'y possible, hindi ito reasonable. Tingnan natin yung ikaapat. What if they were fooled? Paano kung may nanloko talaga sa kanila? Ibig sabihin nito, may impostor na nagpanggap. Madalas nating marinig sa ating mga Pinoy na walang maloloko kung walang magpapaloko. Kahit sa mga eksena ng mga scam o yung pagbubudol-budol, kailangan yung manloloko ay mas matalino o mas magaling doon sa lolokohin. Para mapaikot niya ang mga bibiktimahin niya, kailangan rin niyang umarte na parang walang kaduda-duda. Paano gagawin ng isang manloloko sa mga apostol na dapat siya ay mas marunong, mas maalam patungkol kay Hesukristo kaysa doon sa kanila? So, unang kailangan niya ay kailangang mas marami siyang alam. Pero, ang problema, walang tatalo sa mga alagad pagdating sa kaalaman at pagkilala kay Hesukristo. Halimbawa na lamang kung tayo ay may kamag-anak na mayapa matapos ilibing, ay may lalapit sa iyong tao at magpapakilala, ako yung kamag-anak mong namatay kamakailan. Hindi ka basta mapapapayag o mapapaikot ng sino mang manloloko at sabihin siya yung namatay mong kamag-anak dahil kilala mo at alam mo ang iyong kamag-anak. Dito matapos mabuhay ni Jesus, kasama niya ang mga alagad bago umakyat sa langit. Kung meron man talagang isang impostor, dapat gayang-gaya niya ang kilos at itsura ni Kristo. He must appeared miraculously, he must perform miraculously, and he must ascend miraculously. Kaya maaaring ipilit pa rin ng iba na may nanloko o kaya sila ay napaniwala. Is it possible? Siguro. And yet, it is not reasonable. The disciples believed that they saw the risen Jesus Christ. Tingnan natin yung panlima. What if they were influenced? Baka nga naman may isang alagad na talagang maimpluwensya at gustong-gusto niyang malamang buhay si Kristo, kaya pinilit niya at diniktahan ng karamihan. Pero sino kaya sa kanila ang influential enough? Malabong si Maria. Si Pedro madalas ding magsulo. Pwede bang si Pablo na maimpluwensya? Hindi rin, kasi nga siya mismo ayaw niyang totoo yung kwento na buhay muli ang ating Panginoon. Kaya kahit bali-baligtarin ang akusasyon, madali naman mapasabalian ang akusasyon na ito na sila ay may maimpluwensya at hindi totoo yung kwento. Madaling sabihin na fake news lang ito dahil puntahan yung libingan at ayan ang bangkay, tapos ang kwento. Pero ang salaysay nila, nagpakita hindi lang sa isa, hindi lang sa dalawa, hindi lang sa 10-11, kundi maging sa 500. Iba't iba ang pinanggalingan testimonya, pero pare-pareho ang istorya. Kahit isipin pang marahil may nagdikta sa kanila para ikalat ang fake news na ito, hindi pa rin ito reasonable. Kung totoo man na ito ay isang fake news, madali lang itong maputol ang kwento. Kailangan lang ipakita yung bangkay at pumunta doon sa libingan. Malabo rin na ang bangkay ay nasa mga apostol dahil sila mismo ay natatakot sa mga sundalo kaya sila nagtatago. Panghuli, what if they were distorted? Paano kung yung kwento ay mali-mali o kaya nabago na lamang paglipas ng panahon? Ang sinasabi ng ilang skeptics ay late naman na naisulat iyan. Kumbaga dinoktor na lang ang kwentong ganyan. Ito ay isang issue kung saan nakataya ang reliability ng scriptures. May mga nagsasabi na hindi natin masasabi kung mapanghahawakan talaga natin ang Biblia. At yan ay binago na lang sa mga church councils along noong 300 plus AD. Baka corrupted na mga dokumentong iyan. Now, paano natin ito sasagutin kung ang mga sulat ng apostol ay katiwa-tiwala nga? Isa sa mga bagay na magpapatunay na hindi dinoktor at dinagdagan ng ibang tao ang kwento na ito ay dahil naisulat ito ng napakaaga, malapit sa panahon ni Kristo mismo. Matapos umakyat ni Jesus sa langit, iyon ang panahon na kung saan nagsimula na silang isulat ang kasaysayang naranasan nila. Halimbawa, gamitin kong example nung ako ay tumira sa Kawit, Cavite. Kung ako sakali ay gagawa ng isang fake news tungkol kay Aguinaldo at ito ay aking ipapakalat. 120 plus years lang ang nakalipas nung buhay si Aguinaldo. Napakadali akong mapahuli, maipakulong o kaya ay maituwid yung aking mga sinabi. Bakit? Dahil nandyan pa ang kanyang mga kamag-anak. Ilan pa sa mga apo niya ay naging lingkod bayan, naging mayor, at kaniyang mga direktang apo ang mga ito. Madaling sabihin na hindi totoo yung mga isinusulat mo. May mga tao dahil kasing pwedeng mag-correct sa akin na alam ang totoong kwento. Kahit na 120 plus years na ang nakakalipas. Maganda namang itanong, kailan na isulat ng mga apostol ang bagong tipan? Mayroong isang napakahalagang eksena para sa mga Hudyo na hindi malilimutan sa kasaysayan. Ito ay nangyari noong 70 AD. Ito yung panahon na winasak at dinurog ng Roma ang kanilang pinakamamahal na templo. Kaya walang tao na hindi nakakaalam nito noon sa panahon nila. Pero wala ni isa sa mga New Testament writers na nakabanggit nito. Bagamat ito rin ay pinropesiya sa lumang tipan. Kaya maganda na isama ito sa kanilang mga sinulat. Pero bakit hindi na isama?
dahil mas nauna silang magsulat kaysa noong maganap ang pagkawasak ng templo. Meaning, ang pagkakasulat ng karamihan sa Bagong Tipan ay less than 70 AD. Kaya kapag ang dokumento ay naisulat sa panahon na mas malapit do sa aktwal na kaganapan, mas tumataas ang credibility nito. Ikalawa, ang mga apostol ay nagkaroon din ng mga anak sa pananampalataya, mga estudyante nila na dinisipulo, na kung saan ang mga ito ay nagsipanulat din ng maraming mga aklat, at ang mga ito ay mga historical documents. Kung sa panahon natin ngayon, meron tayong tinatawag na screenshot bilang ebidensya. Ang mga sinulat nitong mga early church fathers ay mga quotes mula doon sa mga sinulat din mismo ng mga apostol, lalo na si John, Matthew, and Paul. Kumbaga, meron silang snapshot. Patunay na mga sulat ng mga alagad ay nagawa ng malapit sa pinangyarihan, hindi dinoktor sa mga sumunod na panahon. Ang tawag natin dito ay chain of custody. Hindi lamang yon, yung overwhelming number of available New Testament manuscript ay sapat para tumaas yung reliability ng mga sinulat nila. Madaling malaman dahil maraming pagbabasihan o comparison kung meron ngang kwentong na bago. Kahit na ipilit pa nila na they were distorted, kahit isipin pa nila na baka mali-mali o nabago ang kwento, bagamat we can consider it possible and yet it is not reasonable. Lahat ng X nagawa na natin, ano na lamang ang natitira? There is no other option except this one. They were telling the truth. Nagsasabi sila ng totoo. The disciples accurately reported the resurrection of Jesus Christ. Kung babalikan natin ang ebidensya natin, wala ang bangkay, bukas yung libingan, pinahirapan sila para bawiin ang kwento nila. Nagkahiwa-hiwalay sila, nagdusa sila, nabago ang pagkatao nila hanggang sa namatay silang lahat. Walang nagbago sa sinasabi nila. Totoong nabuhay si Jesucristo. But the problem is this. Yung number 7 explanation, it requires a belief in supernatural. Kailangan mong isuko ang paninindigan mo na imposibleng mangyari ang himala. Kailangan mong lampasan yung bakod ng iyong paningin at kailangan mong tumingin na lumalagos sa nakikita mo lamang sa mundong ito. Walang ibang paliwanag dito unless tanggapin mo that supernatural is possible. Kaya kung ang stand mo dito ay hindi pa rin ako naniniwala na totoong nabuhay si Kristo, yung pagdududa mo ba ay kayang suportahan ng reasonable explanation? O maaari kasi may taong ayaw maniwala dahil ayaw lang talaga. Mayroong bagay na hindi niya kayang maisuko. Hindi ako naniniwala sa himala, period. Walang makakapagkumbinse sa taong ganito. Iikot at iikot lamang at wala itong patutunguhan. Ang tawag natin dyan ay circular reasoning. Iikot at iikot lamang doon sa unang 6 na paliwanag at itatangging nabuhay talaga si Jesucristo. Kapag ganito, hindi ka nagiging patas sa umpisa pa lamang dahil meron ka na agad biases. Meron ka ng prejudgment. Meron ka na agad gustong paniwalaan. Katulad sa isang kaso na may patay na babae. Kung ang paniniwala mo ay rape ang nangyari, kahit anong ebidensya, explanation ang ipresent sa iyo, kung ito man ay hinold up, inatake, o namatay, hindi mo ito tatanggapin dahil meron kang prejudgment. Pagdating sa kaso ng resurrection, dalawa lamang ang pwede nating pagpilian. Una, yung reasonable na tunay ngang nabuhay si Kristo at ito yung sinabi ng mga apostol. Or, pipiliin mo pa rin yung isa sa kabila ng napakaraming mga hadlang na hindi mga reasonable explanation na ayaw kong paniwalaang nabuhay muli si Kristo. Mga kapatid, sa nangyayari sa ating mundo ngayon, alam nating may sakit ang ating mundo. Alam rin natin na marami ng tao ang namamatay dahil sa kumakalat na COVID virus na ito. Alam natin na may katapusan ng lahat, lilipas at aalis din tayo sa mundong ito. Tayong lahat ay haharap sa kamatayan. Pero ano ang pinaka-ebidensya natin na ang lahat ng ating paniniwalang ito ay mapananaligan? Merong isang napakagandang talata na gusto kong iwanan sa bawat isa. Ito ay mababasa sa Acts 17:31. Tingnan po nating maigi. Ang sabi po rito, "For he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to all men." Ano yung proof na yon? By raising him from the dead. Ang issue, kung totoo ngang nabuhay si Kristo mula sa libingan, totoo na merong paghatol at totoong merong parusa. Kaya kahit itanggi natin, kahit ayawan natin, hindi mo magagawang ibagsak ang katotohanan na tunay na nabuhay si Kristo. Jesus Christ rose from the dead. Tunay siyang nabuhay muli. Subalit, ang tanging pipigil lang sa atin na paniwalaan ito
ay ang pride na meron sa ating mga puso. Ang pride ang pipigil sa atin para hindi tayo sumuko. Ang pride ang pipigil sa atin para panindigan pa rin natin yung reasoning natin na parang kaya nating ipaliwanag ang lahat. Sa larong chess, kahit ano pang gawin mong pag-iwas, pagdating sa Diyos, mati ka pa rin sa huli. Haharap at haharap ka rin sa kamatayan at haharap ka rin sa kanyang hukuman. Katulad ng sinabi ni Jesus kay Martha sa John 11:25-26. Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. And whoever lives and believes in me will never die." Do you believe this? Pinaniniwalaan mo ba ito? Pinanghahawakan mo ba ang pangako ng ating Panginoon na siya yung buhay at siya yung pagkabuhay na maguli? Na bagamat tayo'y mamatay sa mundong ito, haharap tayo sa kabilang buhay at matatanggap natin ang kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Pero magandang itanong, pinananaligan ba natin ang kanyang mga salita? Isa pang talata na magandang iwanan sa araw na ito ay mababasa sa Roma chapter 5 verse 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Ang pagmamahal ng Diyos ay sobra-sobra at ito'y kanyang ipinadama. Hindi pa man tayo ipinanganak, nangyari na ang lahat ng ito nang siya'y ipako ng mga Hudyo doon sa krus. At pinakita rito na bagamat siya'y walang kasalanan, inalay niya ang kanyang buhay bilang katubusan ng ating mga kasalanan. Pero ang magandang balita, bagamat siya'y namatay, bagamat siya'y inilibing, ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli. Because He lives, dahil siya'y buhay, mayroon tayong langit na inaasahan at ito yung ating pag-asa. Dahil siya ay buhay, mayroon tayong lakas sa kasalukuyan na ating mapanghahawakan doon sa ating mga pinagdaraan ng mga pagdurusa. Dahil siya'y buhay, mayroon tayong layunin sa ating buhay sa kasalukuyan. Mga kapatid, ang ating pananampalataya ay pananampalatayang hindi bulag. What we have is not blind faith, but a reasonable faith. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon, tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, salamat dahil alam namin na Ikaw ang Diyos na umabot sa amin, nagkatawang tao, at Ikaw ay nabuhay na walang kasalanan. Subalit, Panginoon, Ikaw ay pinako sa krus. Ikaw ay namatay. Ikaw ay nabayubay, Panginoon. Tunay kang namatay. Tunay mong dinanas ang lahat ng ito. Ikaw ay inilibing. Bagamat akala ng marami tapos na ang kwentong ito, ang biglang nagpabago ng lahat ay dahil nagpakita ka, buhay kang muli. At ikaw ay nagbigay garantiya na ang lahat ng nananalig sa iyo ay may pag-asa mapanghahawakan na isang araw kami rin ay makakatanggap ng katulad ng inyong katawan na resurrected body. Ito ang aming pag-asa. Panginoon, kung titingin lamang kami sa nangyayari sa aming kapaligiran ngayon, madali kaming masiraan ng loob, madali kaming panghinaan, madali kaming mawalan ng pag-asa. Dahil kung ang iniisip lamang namin, Panginoon, ay hanggang dito sa lupa ang aming pag-asa, kawawa kami. Subalit, tulungan mo kami ng aming mga paningin ay ituon dyan sa iyong piling, Panginoon. Hindi dito sa lupa lamang na pansamantala ang lahat, kundi ang aming paningin ay ituon namin sa mga bagay na pangwalang hanggan. Patnubayan mo po kami, Panginoon, sa aming mga araw-araw na buhay. Ingatan mo po kami, Panginoon, dahil sa nangyayari sa aming bansa. Inilalapit namin sa inyo yung mga nanghihina, nawawalan ng pag-asa. Inilalapit po namin sa inyo, mga Panginoon, yung aming mga nanonood ngayon na maaring nagdududa sa kanilang pananampalataya. At kung meron man nakikinig ngayon, Panginoon, na maaring hindi pa lubos na naniniwala, ipakilala mo ang iyong sarili, Panginoon, sa Kanya. Buksan mo ang puso niya, Panginoon. Lord, ibinabalik po namin lahat ng papurit pasasalamat. Napakabuti niyo po sa amin. Sa kabila ng mga pagsubok na to, ikaw pa rin ang mga luwalhati sa buhay namin. Binabalik po namin papuri sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon.